Planado ang lahat, pati dokumento ko. Ayos na rin. Wala nang atrasan ito, Ramil. Bukas na bukas, papasok na ako sa loob ng kumbento. Heto na ang katapusan mo. Ayaw pa naman ni Pinuno ng mga taong katulad mo. Mga pakilamera. At anong magagawa mo? Wala. Mamamatay ka rin kagaya ng kapatid mo. Magandang araw po, Miss Soledad. Nandito po ako para ibahagi ang aking kwento. Isa po akong pulis at nagtapos ako dahil sa ate kong namatay. Gusto kong panagutin ang mga taong may kasalanan sa kanya. Namatay si ate sa isang kumbento. Madre po siya noon at hanggang ngayon walang linaw tungkol sa pagkamatay niya. Kaya simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na ako mismo ang kukuha ng hustisya para kay ate. Ako nga po at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Mga Liham kay Soledad YouTube channel bilang suporta sa ating channel. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba binibitawan yung kasong yan? Hindi ba ilang beses na yun ni-reject ni Chip? Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutuklasan ang tinatago ng simbahan na ito. Gagawin kong lahat para malaman ko kung bakit karamihan sa mga nagmamadre sa simbahan na yan ay mga namamatay. Hindi ba magmamadre din yung ate mo? Ano ba yung sinabi nilang dahilan nung dalhin yung abo ng ate mo? Nagkaroon daw ng malubhang sakit si ate at napagdesisyonan daw ni ate na bago ito namatay, ipakremate ang katawan niya. At naniwala ka naman. Sila ng nanay, oo. Mga madre kasi yung kumausap at nagdala eh. Siyempre, paniniwalaan nila yun. Alagad ng Diyos eh. Pero yung sa kaloob-looban ko, parang may mali. Parang may hindi tama. Sa tingin mo yung pagkamatay ng ate mo, sinadya? Oo. Sinadya rin nilang ipakremate para wala ng ebidensyang lalabas. Kaya nga hindi ko pakakawala ng kaso na ito hanggang sa hindi ko nalalaman ang katotohanan. Eh paano kung wala kang makuhang ebidensya laban sa kanila? Saka paano mo yung gagawin? Paano ka naman makakapasok sa kumbento? May naisip na akong paraan. Magpapanggap akong madre. Aalamin ko ang baho ng lugar na yon. Mukhang delikado yung binabalak mo. At kapag nalaman pa yan ni Chip, sigurado ako matatanggal ka sa trabaho niyan. Matagal ko nang pinano ito, Ramil. At kating-kati ng kamay kong malaman ang katotohanan. Maghahanap ako ng mga ebidensya laban sa kanila. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan sa pagkamatay ng ate ko. Eh bakit kasi yan ang pinanghahawakan mo? Bakit hindi ka nalang maniwala sa sinasabi ng madre? Hindi ako ipinanganak kahapon, Ramil. Kahit nasa 16 pa lang ako noon, alam ko na may mali sa pagkamatay ni ate. Nagpulis ako para kay ate, para malaman kong katotohanan. Kaya hindi ako titigil hanggat alam ko na may mali akong nararamdaman. Naiintindihan ko naman yung gusto mong mangyari, Agnes. At kahit sabihin na natin planado mo ng lahat, kailangan mo pa rin pag-isipan ng mabuti to. Ramil, Oh, hindi ba magkaibigan naman tayo? teka lang. Hindi ko pa trip mawala ng trabaho ha. Eh paano kapag nahuli ka, di yari tayo pareho. Mahal ko yung trabaho ko, kaya kung ano man yan, pasa ko dyan. Ramil, nakikiusap ako. Gusto ko lang talaga malaman ang ikinamatay ni ate. Gusto kong alamin bakit kailangan pa siyang i-cremate. Kilala ko si ate, Ramil. Hindi siya basta-basta magdedesisyon ng ganon na hindi kami sinasabihan. Tsaka nagkasakit siya na wala man lang nagpaalam sa amin. Naiintindihan ko yung pinaghuhugutan mo, Agnes, pero hindi tayo pwedeng kumilos ng pabara-bara. Mamaya mapahamak ka lalo sa gagawin mo eh. Wala akong pakialam kung mapahamak ako o hindi. Dahil isa lang ang gusto ko, Ramil, ang malaman ng katotohanan. Yun lang.
Wala akong ibang ginusto kundi ang malaman bakit namatay si ate. Wala naman sigurong mali doon, hindi ba? At sa oras na malaman kung tama ang hinala ko, pagbabayaran nila ang ginawa nila sa ate ko. Kung desidido ka na talaga sa gagawin mo, kailangan ko ng garantisadong plano na hindi ka papalya. At kung papalpa ka man, dapat alam mo kung paano makatakas. Salamat, Ramil. Agnes, gagawin ko to dahil kaibigan kita. Hindi kita kayang iwan lalo na sa kapahamakan. Partner tayo eh. Kahit alam kong mali, handa pa rin kitang suportahan. Maaasahan mo naman ako eh. Magkape na muna kayo. Masyadong seryoso yung pinag-uusapan ninyo. Agad dito lang sa bahay, nag-uusap pa rin kayo. May bago pa kayong kaso. Tungkol po ito sa kaso ng kapatid ko, Mang Lando. Gusto ko pong malaman kung ano bang ikinamatay niya talaga sa kumbentong yon. Hindi naman sa nakikialam ako, iya. Hindi ba ang sabi ng mga madrig na dala ng abo ng ate mo ay namatay daw ito dahil sa sakit? Kung gagawin mo yung pinabalak mo, simbahan na makakalaban mo. Yun din ang isa sa iniisip ko eh. Ayaw niyang makinig sa akin. Magpapanggap daw siyang madre para makapasok sa kumbentong yun. Yun lang ang tanging paraan na alam kong pwede kong gawin para mas malaya akong makapag-imbestiga. O sige, sabihin na natin pwede yung plano mo. Paano yung identity mo? Di gagawa ka ng peking pagkakakilanlan para lang mapaniwala silang lahat na isa kang madre. Oo, hindi ba may kilala kang magaling sa ganun? Kailangan kong tulong niya. Gagawin ko lang ang makakaya ko para tulungan ka. Pero Agnes, kapag alam mo nang nasa kapahamakan ka, kailangan mo nang itigil to, maliwanag ba? Oo. Sigurado akong mahihirapan kang gumalaw sa loob pag wala kang device. Kailangan natin magpuslit. Yung hindi nila malalaman. Kaya bago ka pumasok sa loob, kailangan natin manmanan ng lugar para alam mo kung saan ka tatakas kung sakali bang magkaroon ng problema. Sige, gusto ko yung plano mo. Masyadong delikado yung plano ninyong dalawa. Pero may tiwala ako sa inyo. Kapag kailangan nyo ng tulong ko, pwede nyo akong tawagan na. Handa akong resmakan kayo lalo na kapag usapang aswang. Lo naman, paano naman napasok yung usapang aswang dito? Hindi naman yung totoo eh. Aba, hindi nyo alam kung ano yung mga ganyang bagay. Hindi nyo ba alam nung araw isa ako sa pinakamagaling na pumapatay ng aswang. Kaya isa ako sa nagpapatunay na totoo yung mga aswang na yan. Kaya ngayon, yung tapang mo, Ramil, sa kanya nagmana yan eh. Dahil nasa dugo natin ang pagiging isang manunugis ng aswang. Oo na po, Lo. Kahit hindi ko pa po nakikita, sige na lang po. Mang Lando, paano niyo po nalalaman na aswang ang kaharap ninyo? Maraming paraan, Agnes. Minsan kapag nasaan yung tao sila, wala kang makikita kanino sa kanila. May anino man pero iba yung hugis ng katawan nito. Pangalawa wala silang refleksyon sa salamin o kaya kahit sa tubig. Pagkakaroon ng anino pero madali mawala o kaya malabo. Sa pagkakaalam ko, takot din sila sa bawang, luya, paminta o asin. Basta yung pwedeng makasunog sa kanila. Tapos syempre sa simbahan, yung mga santo at holy water. Hindi lahat, Apo. Hindi lahat? Paano nyo naman po nasabi? Nung panahon ng lolo ko, na kalululuhan mo sa tuhod, may mga nakalaban siyang aswang. Isang suhi na aswang na ginagawa nilang pundasyon ng simbahan para lang makapatay ng bata at malaya silang gumawa ng kapangahasan. Simbahan po? Oo, nilabanan nila ang takot para maging matagumpay ang plano lang nila. Paano po sila napatay? Magaling na manunugis ang lahi namin. Hindi naman nadaan sa mga santo o dasal yung mga aswang na yun. Ginamit naman sa kanila ang isa pang kahinaan nila. Ano naman po yun? Ang magsunog ng goma. Yung usok doon kapag naamoy ng aswang, madali sila manghihina at madali mo sila mapapatay. Teka nga lang, bakit ba napunta sa aswang yung usapan natin? Hindi naman aswang yung misyon natin dito eh. Ikaw naman, Apo, minsan lang ako magpasikat dito sa kaibigan mo. Sinisira mo pa yung buwelo ko eh. Lo, iba naman po yung henerasyon sa ngayon. Hindi na sila naniniwala sa ganyan.
Huwag mong sabing naniniwala ka kay Lolo. Sa tingin ko naman, walang masamang paniwalaan ang sinabi ni Lolo Lando. Hindi po ba, Lolo Lando? Abay, oo naman. Kaya nga gusto-gusto kita, Agnes eh. Dahil lagi mo ako kinakampihan. Aba, syempre naman po. Number 1 fan po kaya ninyo ako sa pagiging albularyo ninyo. Eh dahil dyan ay may ibibigay ako sa'yo. Teka lang, kukunin ko lang muna dito sa may taguan ko. Ano naman po yan? Ito, nakuha ko na Isang simpleng kwintas. Kapag sinuot mo to, parang palamuti lang. Pero pangtaboy ito ng aswang. Ito, hawakan mo. Paano naman po sila may tataboy ng kwintas na ito? Kapag sinuot mo yan at saan yung aswang sila, hindi ka nila masasaktan o mahahawakan. Pero may limitasyon na kwintas na yan. Kapag nasugatan ka, napatag ka ng dugo yan, mawawala ang bisa niyan. Kaya lagi mo siyang iingatan at iwasan mo masugatan ka habang suot yan. Opo, Lolo Lando. Salamat po dito. Para kay Ramil sana yan kaso ayaw niya. Chip daw. Sa'yo na yan. Total, lagi mo naman ako suportado Parang reward po? Oo, parang ganun na nga. Nagustuhan mo ba? Opo, sobrang gustong-gusto ko po. Salamat po ulit dito, Lolo Lando. Iingatan ko po ito, tulad ng sabi nyo. At lagi ko rin po itong susuotin. Sige, aasahan ko yan Talaga mang naniniwala ka sa sinabi ni Lolo? Oh, bakit? Wala namang masamang maniwala, hindi ba? Tingin ko din naman, parang totoo yung sinabi ni Lolo Lando. Tsaka, wala namang mawawala sa akin kung paniniwalaan ko yun o hindi bakit ikaw? Hindi ka ba naniniwala sa lolo mo? Tingin mo, nagsisinungaling siya? Hindi naman sa ganun. Naniniwala naman ako kay Lolo, pero para sa akin, iba pa rin talaga yung nakikita ng dalawang mata ko. Minsan kasi may mga imposible na posible talaga. Minsan akala natin kwentong bayan lang pero totoo naman pala. Nako, ikaw talaga pulis ka na pero naniniwala ka pa sa ganyan. Kaya nga ako nagpulis dahil marami akong tanong dito sa isip ko. Nga pala, yung tungkol kanina, pumayag ka na hindi ba? Sasama ka sa misyon ko. Umuo na ako wala na akong rason para baguhin pa yung sagot ko. Sasamahan kita at tutulungan kita. Hindi kita iiwan sa gusto mong gawin. Kung matanggal ka at matanggal ako, bahala na. Sa tingin mo ba, papayag akong mangyari yun? Ang drama mo, no? Parang nangungonsensya ka pa dyan Ako? Oo, ikaw. Sino pa ba? May iba pa bang pumayag na sumama sa akin? Hindi kita kinukonsensya, nagsasabi lang naman ako. Basta mangako ka sa akin mag-iingat ka lalo na kapag nasa loob ka na ng kumbento. Oo, pangako yan. Kailangan natin magplano ng maigi bago ka pumasok doon. Madali lang pigihin yung pagkatao mo kaya wala nang problema doon. Ang magiging problema na lang sa loob. Kaya kailangan natin masubaybayan kung anong meron sa loob ng kumbento. Paano naman natin yun gagawin? May naisip akong tiyak na makakatulong sa atin. Nandito na pala yung sasakyan mo. Teka, paano nga ulit ito buksan? Oo, sige. Salamat nga pala sa kape Pakisabi kay Lolo Lando, mauuna na ako. Sige, ako na bahala sa kanya. Kumaway muna ako kay Ramil bago umalis. Pag-uwi ko sa bahay, sobrang tahimik at mapait na lang akong napangiti. Dalawa lang kasi kaming magkapatid ni Ate Cora. Sobrang saya pa ng pamilya namin noon. Kita ko kung gaano ka-proud ang magulang ko nang magmadre si ate. Pero nagbago ang lahat nang mamatay siya. Sunod-sunod na trahedya ang dumating sa pamilya namin. Nagkasakit si tatay. Dahil sa kinikimkim niyang sakit sa pagkawala ni ate, namatay siya. Ganon din si nanay. Hindi niya kinaya ang depresyon, kaya pilit kong binuhay na mag-isa ang natitira sa pamilya namin. Pero mas pinili ni nanay
nakitilin ang sarili niyang buhay. Sa ilang taong pag-iisa ko, naging manhid na ako at ibinuhos ko ang lahat ng sakit na nararamdaman ko sa pag-aaral ko. Sinumpa ko sa sarili ko na aalamin ko ang tunay na nangyari kay ate. Agnes! Agnes, gising na! Agnes! Shit! Anong oras na? Ano ba yan? Malilate na ako! Nandyan na! Agnes! Hoy! Anong problema mo't nang bubulahaw ka ng ganitong oras? Tanghali na eh. Wala ka bang balak pumasok? Meron, syempre. Meron eh. Tingnan mo yung itsura mo. Kakagaling mo lang sa higaan. Kung hindi pa ako dumating, baka mamaya tulog ka pa rin. Alam mo, ang daldal mo. Daig mo pang nanay ko ah. Bakit ka ba napadaan dito ha? Gusto kitang kausapin tungkol dun sa kakilala kong gumagawa ng mga peking ID. Sa tingin ko, interesado ka dun, di ba? Nakausap mo na kagad? Ako pa ba? Mabilis kaya akong kumilos. Kaya kung ako sa'yo, papasukin mo muna ako. Dahil nangangalay na ako dito, kanina pa ako nandito oh. Pasensya na. Medyo ginabi na rin ako ng tulog eh. Ano pa kasing ginagawa mo? Tanghali ka na nagising. Teka, ano tong bahay mo? Binagyo? Kulang na lang maglaaw na yung mga gamit mo dito sa bahay. Tapos ano to? Teka, uminom ka ba? Pampaantok lang. Kaya ka naman pala tinanghali eh. Nagwalwal ka pa. Ay, pwede ba? Sa ibang lugar na lang tayo mag-usap. Huwag dito sa bahay ko. Teka sandali, maglilinis na muna ako dito. Maligo ka na. Naku, para ka talagang bata. Anong sabi mo? Sabi ko, maglilinis ako dito sa bahay mo, madam. Naku, hindi ka talaga maglilinis kung hindi ako darating. Wala ka ba talagang balak maglinis nitong bahay mo? Busy lang. Busy. Kung nandito lang si Nanay Erna, nakita tong dumi ng bahay ninyo. Naku, sigurado ako palo ka sa puwet at kukurutin ka pa sa singit. Hindi naman na mangyayari yun. Sumama na sila kay ate. Sinundan na nila si ate. Habang ako, nandito, iniwan nila na mag-isa. Ba't hindi ka sumunod sa kanila? Inaasar mo ba ako? Nagbibiro lang naman ako, masyado ka namang seryoso. Hindi ako susunod sa kanila hanggat hindi ko nagagawa ang misyon ko. Kailangan kong alamin ang tungkol sa pagkamatay ni ate. Hindi ako titigil hanggat wala akong nakukuhang tamang sagot. O sige, maligo ka na para mapuntahan na natin yung kakilala ko. Oo na, hintayin mo na lang ako dito. Pumunta ako sa banyo noon para maligo. At inabot rin ako ng 1 oras sa pag-aayos ng sarili. Paglabas ko ng kwarto, nagulat ako dahil pawisan si Ramil at sobrang linis na ng paligid ng bahay. Ngumiti siya sa akin, kaya bigla akong nahiya sa kanya. Pagkaalis namin ng bahay, kinausap na namin ni Ramil ang taong gagawa ng fake document ko para makapasok ako sa simbahan. Ilang araw din ang lumipas at marami na kaming inaasikaso ni Ramil tungkol sa misyon na gagawin namin. Ilang beses din naming minanmana ng kumbento at naghanap ng daanang pwede naming mapasukan papasok sa loob. Pero sobrang taas ng pader at mahirap itong akyatin. Hindi tayo makakapasok dyan. Sobrang taas yan, hindi natin maakyat yan. Gamit yung drone. Magmamatsyag tayo sa loob. Yun na muna siguro ngayon ang pwede natin magawa. Sige, ako na magpapalipat ng drone. Ikaw tumingin dito sa monitor. Kailangan lang natin maghanap ng kung saan tayo pwede pumasok. Masyadong malawak tong kumbento eh. Sa tingin mo, mga ilang hektarya kaya to? Masyado namang malayo yung kumbento sa gate. Kaya tinitingnan natin kung saan tayo makakalusot. Sigurado, papunta sa Kakuyan, meron yan eh. Sa bagay, tama ka. Oh, okay na ba yung camera? Oo, okay na. Paliparin mo na. Oh, may kakaiba ka mang nakikita? Wala masyado pero may isa akong napansin. Ano naman yun? Sa tuwing pinapalipad natin yung drone,
para magmanman. Wala akong nakikitang guard sa may gate. Oo nga no. Ganyan ba sila kakambante at iniisip nila walang papasok na masamang loob dyan sa kumbento? Para sa akin, dapat mas maigpit ang seguridad dyan, lalo na wala masyadong bahay na nakikita sa paligid. Masyadong liblibang lugar para sa kumbentong yan. Ha? Teka lang, Ramil. Ihinto mo yung drone. Oh, bakit? Basta, ihinto mo. May nakita ko. Ano ba yun? Bakit nawala? Na-record mo ba ito monitor? Sorry, nakalimutan ko. Ano ba yung nakita mo? Parang isang hayop pero hugis katawan ng tao. Tapos, ang bilis gumalaw. Baka naman namamalikmata ka lang. Teka nga, baka mamaya inaantok ka pa eh. Ewan ko. Baka tama ka nga. Antok yung siguro ito. Oh, paano? Tuloy na lang next week yung plano mo. Oo, planado ang lahat pati dokumento ko. Ayos na rin. Kailangan na lang nating makahanap ng malulusutan sa kumbentong yan. Huwag kang maglala. Sasamahan naman kita bukas eh. Lalo na suyurin natin paikot sa lugar na yan. Kung dito sa harap masyadong mataas ang bakod, sigurado ako sa likuran may madadaanan ka. Sana nga makahanap tayo, Ramil. Kating-kating na talaga ang kamay ko malaman ng katotohanan eh. Tulad ng plano ni Ramil, ilang beses naming inikot ang lugar ng kumbento. Nagpasikot-sikot na rin kami hanggang sa may nakita kaming isang ilog na kumokonekta sa kumbento. Gabi na rin noon, kaya halos walang nakakita sa amin. Sinundan namin ang ilog. At tama nga kami ni Ramil dahil konektado yon papasok sa mismong lupain ng kumbento. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Wala nang atrasan ito, Ramil. Bukas na bukas, papasok na ako sa loob ng kumbento. Alam ko na rin naman kung saan ko kukunin yung mga itatago mong gamit para mapuslit ko yun sa loob ng kumbento. Basta Agnes, mag-iingat ka ha. Wala ako sa loob kaya hindi kita matutulungan. Kailangan makalabas ka doon ng buhay. Kapag kailangan ko ng backup, tatawagan naman kita kaagad. Basta kapag alam mo nasa panganib na yung buhay mo, wag na wag mo kong kakalimutan. Dahil pupunta ka agad ako doon para tulungan ka. Hindi kita pababayaan, tandaan mo yan. Alam ko naman yon, Ramil. Kaya nga, malaki ang tiwala ko sa'yo Dahil alam kong maaasahan kita, lalo na sa oras ng kagipitan. Alam mo Agnes, hindi biro ang papasukin mo. Gusto mo kitang pigilan dito sa plano mo pero alam kong hindi ka naman magpapapigil Wala tayong alam kung anong meron sa loob. Alam ko, Ramil. Kaya nga pinagplanuhan natin ito, hindi ba? Hindi ako basta papasok sa kumbentong yon na walang panlaban. Kailangan mas mautakan ko sila para magtagumpay ako sa misyon ko sa loob. Naiintindihan ko pero kailangan mo mag-iingat pa rin sa bawat galaw mo. Ayoko mapahamak at may mangyaring masama sa'yo. Bago ka rin kumilos, pag-aralan mo muna yung mga tao nasa loob. Huwag ka basta-basta magtitiwala. Hindi mo kailangan mabahala, Ramil. Ano ka ba? Alam kong lahat yan. Hindi ako magpapahuli sa kanila, okay? Kaya nga, ikaw yung inaasahan ko Para kapag nagkagipitan, agad mo akong matutulungan at makakakilos ako na hindi sumasabit. May tiwala ako sa'yo. Pasensya na. Kung pwede lang sumama ako, gagawin ko. Ayoko na mapabayaan ka at kapag nabuko ka nila, hindi ko na alam kung ano magagawa nila sa'yo. Hindi ako magpapahuli sa kanila. Mag-iingat ako sa mga galaw ko dahil isa lang ang gusto kong mangyari. Ang malaman ng totoo tungkol sa pagkamatay ni ate. Yan lang ang mahalaga sa akin ngayon. Sige, ikaw bahala Agnes. Basta mag-iingat ka at pangako mo, hindi mo pababayaan ang sarili mo. Oo, pangako Ramil, babalik din ako. Dumating na ang araw ng pagpasok ko sa loob ng kumbento. Huminga pa ako ng malalim bago pumasok. Medyo malayo ang tinitirhan ng mga madre mula sa gate at kailangan pa naming gumamit ng sasakyan para marating ang lugar nila. Suot ko na rin ang damit na pangmadre at habang naglalakad ako, pilit kong kinakalma ang sarili ko
para hindi nila mahalatang bago ako. Ramdam ko ang mga mata ng mga madre na nakatingin sa akin, na parang pinag-aaralan nila ang bawat galaw at kilos ko. Hindi silang ngumingiti at seryoso lang silang nakatitig. Hindi ko na lang sila pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad. Hanggang sa napahinto ako dahil may biglang humarang sa dinaraanan ko. Bagong pasok ka ba dito? Ako si Sister Amanda, isa sa matatandang madre sa kumbentong ito. Ang totoo niyan, 2 kayong bago na papasok dito. At talagang masaya ako dahil may mga bagong magtuturo sa mga bata. 2 po kami? Oo, 2 kayo. Ang alam ko, yung isa, parating pa lang. Sabay naman kayo kakausapin ni Mother Elizabeth tungkol sa patakaran dito sa loob. Pero, ihahatid na kita kung saan kayo kakausapin. Hintayin na lang natin doon si Mother Elizabeth. Pati yung makakasama mong bago. Sige po, ayos lang po sa akin. Agnes, ano? Tama? Sige, sumunod ka na sa akin, Sister Agnes. Ang haba ng pasilyo, hindi ba? Madami ring pasikot-sikot dito. Kapag bago ka pa nga lang dito, ay talagang nakakalito at pwede kang maligaw. Oo nga po eh. Sa sobrang lawak ng lugar na ito, pwede po talaga akong maligaw. Ito po ba yung building ng mga batang nag-aaral dito? Oo. Nasa kabilang building. Pero may kumukonekta namang tulay sa building na yon at sa building na ito. Kapag may mga tanong ka o gustong malaman tungkol dito sa kumbento, huwag kang mahiyang lumapit sa akin dahil matutulungan kita at maaasahan mo ako. Ganun po ba? Dito na pala ang opisina ni Mother Elizabeth. Tara na, pasok na tayo sa loob. Mother Elizabeth, narito na po pala ang isa sa 2 hinihintay nating papasok dito ngayon sa kumbento. Papasokin mo na siya. Opo, Mother Elizabeth. Pumasok ka na. Salamat po, Sister Amanda. Wala yun. Paano? Maiwan na kita dito, ha? Kailangan ko pang sunduin yung isa mong kasama. Pumasok ka na lang dyan. At may sofa naman dyan sa loob, tapos doon ka na lang muna maghintay. Bago ako pumasok sa loob ng opisina, tumango muna ako kay Sister Amanda. Huminga pa ako ng malalim bago ako pumasok sa loob ng opisina ni Mother Elizabeth, ang superior ng kumbento. Seryosong nakatingin sa dokumento ang matandang babae. At halata sa galaw, pati sa presensya niya, ang pagiging strikta. Hindi rin siya tumitingin sa akin, kaya hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin ng mga oras na yon. Uupo na sana ako sa sofa nang bigla siyang magsalita, kaya napatigil ako sa bala kong pagupo. Ganyan ka ba trumato sa nakakataas sa iyo? Hindi ka man lang marunong bumati bilang paggalang. Pasensya na po. Akala ko po kasi bawal kayong abalahin dahil mukhang busy po kayo. Hindi porket abala ko sa mga ginagawa ko, hindi mo na ako irerespeto. Yan pa naman ang isa sa mga ugaling kinaayawan ko sa lahat. Pasensya na po kayo, Mother Elizabeth, sa inasal ko. Bueno, anong pangalan mo? Agnes Esperanza po. Sa kumbento po ng Santa Filomena, doon po ako huling nakadestino bago po ako ipinadala dito. Kailangan daw po ng dagdag na tutulong sa mga bata at sa mga gawain po dito. Kaya po, inirekomenda po ako. Inirekomenda? Sino ang mismong nagrekomenda sa'yo? Si Mother Helena po.
Oh, Mother Helena. Oh, nagdedesisyon siya na hindi sinasabi sa akin. At kung sa bagay, hindi na bago sa akin ang ganyan niyang pag-uugali. Matigas ang ulo niya noon pa. Mahilig siyang gumawa ng mga desisyon na hindi ikinukonsulta sa akin. Kung may nagawa po akong mali kanina, Mother Elizabeth, gusto ko pong humingi ng pasensya. Kung ayaw po ninyo sa akin at pababalikin po ninyo ako sa Santa Filomena, naiintindihan ko po. Hindi ko sinabing babalik ka doon. At sa tingin mo, bakit ikaw ang pinili ni Helena na pumunta dito? Sigurado naman ako na mas marami pa rong pwedeng ipadala bukod sa iyo. Pasaway ka ba sa kanila kaya itinapon ka na dito? Ginawa ko lang pong sinabi sa akin ni Mother Helena. Wala po akong alam sa ibang dahilan. Kaya hindi ko po masasagot yung tanong po ninyo. Kung ganon, wala naman pala akong mapapala sa'yo. Dahil hindi mo alam ang dahilan ng pagpunta mo rito. Hindi ka man lang nagtanong sa kanya bago ka umalis. Pero, sige, ganito na lang. Pagbibigyan kita. Makikinig muna ako sa sasabihin mo. Ano ba ang inaasahan mong gagampanan mo dito? At ano ang mapapala namin sa'yo? Ano man po ang kailanganin ninyo, kaya ko pong gawin, lalo na po sa mga bata. Pagtuturo, pag-aalaga sa mga bata, o kahit anong serbisyo po sa kumbento, maaasahan po ninyo ako doon. Handa kang gawin ang kahit na ano. Kung yun po ang tungkulin ko, opo. Mabuti naman kung gano'n. Pero tandaan mo ito, Sister Agnes. Ang kumbento na ito ay hindi tulad ng iniwan mong lugar. Dito, mahigpit ang pamamalakad. Walang lumalabas ng hindi nagpapaalam. Walang kumikilos ng hindi ko alam. At lahat ng galaw dito, dapat alam ko. Naiintindihan mo ba yon? Naiintindihan ko po. At ang higit sa lahat, ayoko sa sinungaling. Dahil wala kayong maitatago sa akin kahit na ano pa yan. Madali ko yan malalaman. Opo, Mother Elizabeth. Mabuti. May mga tanong ako bago kita ilagay sa posisyon. Kailan ka huling nagbigay ng vows? At sino ang testigo mo? Ang huli ko pong vows noong 5 buwan na pong nakalilipas at si Mother Helena po ang testigo ko. Siya pala. Gaano kayo kadikit ni Helena? Po? Hindi mo narinig ang sinabi ko. Gusto kong malaman kung gaano kayo kalapit sa isa't isa. Hindi ko po masasabing sobrang malapit kami sa isa't isa pero mabait po kasi siya sa akin at pinagkakatiwalaan po niya ako. Ganun ba? Kaya naman pala pinadala ka niya rito. Opo, ganun na nga po. Sige, maupo ka muna habang hinihintay natin ang isa pang bagong dating. May ilang bagay akong gustong ipaintindi sa iyo tungkol sa lugar na ito. Ayoko nang paulit-ulit, kaya makinig kang mabuti. Opo, Mother Elizabeth. Bago ang lahat, Sister Agnes, alam mo ba kung bakit kakaunti lang ang madreng tinatanggap namin dito? Hindi po. Bakit po ba? Dahil sa kumbentong ito, dito mo lang mararanasan ang kapayapaan. Hindi kailangan ng maraming madre. Mas okay kung kakaunti lang ang pinamumuluan mo. Kung hindi mo kayang katahimikan sa lugar na ito, hindi ka na mabagay dito. Dahil dito, sinusubok ang hangganan ng iyong pananampalataya. At higit sa lahat,
sinusubok ang iyong katapatan. Susubukan ko po na maging karapat-dapat sa kumbento na ito. Hindi lamang dapat susubukan, Sister Agnes. Dahil dapat kailangan mong gawin. Opo, Mother Elizabeth. Mayroong mga patakaran dito na hindi mo makikita o mararanasan sa ibang mga kumbento. Una, walang madre ang lalapit sa gusaling silangan tuwing gabi. Bakit po? Hindi mo na kailangan pang malaman ang dahilan. Ang mahalaga ay sundin mo ang sinasabi ko. Opo. Pangalawa, kung may maririnig kang tawanan, iyak o mga yabag na parang bata, lalo na sa hating gabi, wag mo nang papansinin. Pabayaan mo lang. Bakit? Ano po ba yun? Kapag napasok mo ang lugar na ito, Sister Agnes, may mga bagay na hindi mo na dapat pang alamin. Kung nais mo na magtagal dito, huwag kang magiging mausisa. Gawin mo lang kung anong pinagagawa sa iyo. Naiintindihan ko po, Mother Elizabeth. Pangatlo, sandali. Po? Lumapit ka nga, Sister Agnes. Ano po yun? May problema po ba? Ang mga mata mo at mukha, parang nakita na kita dati. Parang may kahawig ka. Ako po, may kahawig? Ang swerte ko naman po kung ganun. Sino po ba? Wala. Nagkamali lang siguro ako. Kaya, kalimutan mo na lang. Baka nga po. At ang panghuli naman, ang sinumang madre na nagkukubli ng kahit na maliit na lihim tungkol sa kanya, ay pinapaligpit ko. Po? Pinapaligpit po ninyo? Ano po bang ibig ninyong sabihin? Huwag ka matakot sa sinabi ko. Ang gusto kong iparating, pinaalis ko dito sa kumbento. Hindi tumatagal dito ang mga sinungaling. Hindi po kayo magsisisi na tinanggap po ninyo ako sa kumbento na ito. Magiging tapat po ako sa inyo at sa tungkulin ko dito. Dapat lang, dahil madali akong makaramdam sa mga taong may motibo at ibang pakay sa lugar na ito. Hindi sila nakaliligtas sa akin. Hindi na ako nakainig dahil sa huling sinabi ni Mother Elizabeth. Ramdam ko ang pagkuyom ng kamao ko habang pilit nang umiti sa harap niya. Habang nagsasalita siya kanina, ramdam ko ang bigat at lamig ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya, na parang may doble ang kahulugan sa bawat patakaran na binabanggit niya. Hindi ko alam kung disiplina lang ba talaga yon o may tinatago siyang mas malalim na dahilan. At nang pagmasdan niya ako ng malapitan, halos hindi ako makahinga. Parang sa isang maling tingin ko lang, mabubunyag na ang tunay kong pakay dito sa kumbento. Pinilit kong manatiling kalmado, pero kumakabog ang dibdib ko sa kaba. Ayokong mabisto agad, at ayokong dito pa lang ay pumalpak na ang plano ko. Narito ka na rin. Maupo ka dyan sa tabi ni Sister Agnes. Magandang araw po, Sister Ella. Masaya kong makilala ka. Salamat po. Medyo kinakabahan pa po ako eh. Lalo na natagalan din po ang pagdating ko. Nandito ba kayong dalawa para magkwentuhan lang? Kasi kung ganun pala, aba, malaya kayong makalalabas ng opisina ko. Sorry po, Mother Elizabeth. Kaya bago
Pinasasakit na ninyong ulo ko. Umupo kayo na maayos para maipaliwanag ko sa inyong mga gagawin ninyo. Ayoko ng paulit-ulit, kaya tandaan ninyo ang mga sasabihin ko. Maliwanag. Opo, Mother Elizabeth. Pareho kaming natahimik ni Sister Ella at nakinig na lang sa mga sinabi ni Mother Elizabeth. Umabot rin ng halos 1 oras ang pag-uusap namin. At puro tungkol lang yon sa mga patakaran ng kumbento, pati sa mga naka-assign na gagawin namin sa loob. Pagkatapos, ibinigay na rin ni Mother Elizabeth ang magiging kwarto namin ni Sister Ella. At magkatapat pa ang pinto ng mga ito. Masiyahin si Sister Ella. At sa tingin ko, magaan siyang kasama dahil ang dami niyang kwento. Alam mo, medyo masungit si Mother Elizabeth, no? Grabe siya tumingin sa atin kanina. Para tayong kakainin ng buo. Nakakatakot. Siguro, sa umpisa lang siya ganun. Pero baka bumait naman yun. Sana nga eh. Pasok na ako sa loob ah. Magkita na lang tayo mamaya sa baba. Aayusin ko pa tong mga gamit ko eh. Oo, sige lang. Papasok na rin ako sa loob. Kailangan kong makakilos dito nang hindi nila napapansin. Lalo na si Mother Elizabeth. Kailangan kong makuha ang tiwala niya para malaya akong makagalaw dito. Sana hindi ako mahirapan sa pagpuslit mamayang gabi para lang tagpuin si Ramil. Kailangan kong makuha yung mga gamit sa kanya. Ay, kayo po pala, Sister Amanda. May kailangan po ba kayo? Wala, Sister Agnes. Nandito ako para paalalahanan ka na mamayang pagpatak ng tanghali ay dapat nasa dining hall na tayo. Ayaw ni Mother Elizabeth na nahuhuli dahil kailangang sabay-sabay tayo na magdadasal bago kumain. Opo, naiintindihan ko po. Inaayos ko lang po ang gamit ko at bababa na rin po ako kapag natapos po ako dito. O sige, mauna na ako. Kailangan ko pang asikasuhin yung mga bata. Sige po, salamat po ulit sa paalala. Walang anuman, Sister Agnes. Uy, tapos ka na mag-ayos? Hindi pa, nag-uumpisa pa lang ako eh. Ako rin eh. Sabay na lang tayo bumaba mamaya, okay? Oo naman, Sister Ella. Katok ka na lang mamaya kapag paalis ka na ha. Pero kung ako ang una makakatapos, kahit ako na lang yung kakatok. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko, sakto namang narinig kong kumatok si Sister Ella. Nakangiti pa siya nang buksan ko ang pinto. Sabay kaming naglakad papunta sa dining hall. Pagdating namin doon, sobrang tahimik ng lahat. Pati mga madre at bata, halos walang kahit anong ingay. Agad kaming naghanap ni Sister Ella ng mauupuan. Sakto rin ang pagdating ni Mother Elizabeth, kaya napatayo ang lahat sa dining hall. Ganon din ang ginawa namin ni Sister Ella habang sabay naming niyuko ang mga ulo namin. Nag-umpisa nang magdasal si Mother Elizabeth, kaya ginagawa ko lang din kung ano ang ginagawa ng ibang madre. Grabe dito, no? Sobrang higpit ng pamumuno kahit yata pagtawa bawal dito eh. Ay, pasensya ka na. Medyo naninibago lang ako. Sa kumbentong pinagmulan ko kasi, hindi naman ganito. Mabait yung mga superior namin. Dito kasi, medyo terror sa inyo eh. Kumusta pala ang pagpapalakad doon? Sa amin? Sa dating kumbentong pinagmulan mo, bago ka bumagsak dito. Ayos lang din. Masaya. Tsaka, hindi tahimik dun. Mabait din yung dating superior namin. Sana may ibabait pa si Mother Elizabeth, no? Parang ang hirap kasing gumalaw sa harap eh.
Parang bawat kibot mo. Alam niya, nakatingin siya. Tara nga dun sa mga bata. Baka may kailangan na sila. Saka para makakuha na rin tayo ng pagkain natin. Oo, sige. Susunod na rin ako. Sumunod ako kay Sister Ella papunta sa hanay ng mga bata. Nakaupo silang lahat na parang takot makagawa ng kahit anong maliit na ingay. Ang iba ay nakatungo. Ang iba naman ay nakatitig lang sa plato nila na parang bawal lumingon kahit saglit. Habang papalapit kami sa kanila, ramdam ko ang kakaibang lamig ng paligid. Hindi lang dahil sa katahimikan, kundi pati sa pakiramdam na parang may matang nakasunod sa bawat galaw namin. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero ilang ulit ako napalingon sa gilid dahil parang may dumaan na anino sa likod namin at agad rin itong nawala. Kaya pinilit ko na lang na ibaling ang atensyon ko sa mga bata. Oh, ito. Pero dahan-dahan lang ha. Huwag niyong biglain ng pagkain para hindi kayo mabulunan. Kumusta ka, Sister Ella? Ayos ka lang ba dyan? May kailangan ka ba? Wala, ayos lang ako. Pababait naman ng mga batang to, kaya madali lang silang pakainin. Sister Ella! Hindi niyo ba nabasa ang patakaran? Bawal kang magsalita habang nasa dining hall tayo. Oo po, Sister Amanda. Pasensya na po. Tandaan ninyo ang patakaran dito. Ang katahimikan ay respeto at disiplina. Kaya wag na wag kayong gagawa ng ingay. Lalo na at narito tayo sa dining hall. Nakatingin sa inyo si Mother Superior. Kaya mag-ingat kayong dalawa sa kinikilos ninyo. Naiintindihan niyo ba? Opo, Sister Amanda. Opo. Mabuti naman. Ayusin niyo ng mga bata at kumilos kayo ng hindi gumagawa ng ingay. Pareho kaming natahimik ni Sister Ella at hindi na rin kami gumawa ng kahit anong ingay. Kahit sa pagkuha namin ng pagkain, sobrang tahimik ng galaw namin ni Ella. Habang kumakain kami, nakaramdam ako na parang may nakatingin sa akin. Tiningnan ko ang paligid ng dining hall, pero wala naman ako nakitang kakaiba. Hanggang sa mapansin ko si Mother Elizabeth. Nasa dulo siya, nakatingin ang diretsyo sa amin. Hindi ko alam kung ako ang tinititigan niya o kaming dalawa ni Sister Ella. Pakiramdam ko tuloy ay hindi mawawala ang mga mata ni Mother Elizabeth sa akin hanggat hindi ko napapatunayan ang sarili ko sa kanya. Kailangan kong makuha ang tiwala niya para hindi niya ako pagdudahan. At mas kailangan kong mag-ingat sa bawat hakbang na gagawin ko habang wala pa siyang tiwala sa akin. Uy, pasensya ka na kanina ha. Nadamay ka tuloy dahil sa akin. Dapat kasi tumahimik na muna ako eh. Nakakahiya tuloy na napagalitan tayo sa harap ng ibang mga madre. Ano ka ba? Ayos lang yun. Siguro, sa susunod, maging maingat na lang din tayo sa galaw natin. Lalo na at madaming bawal pala dito. Oo nga eh. Alam ko namang mga madre tayo. Pero sobra naman yung patigalaw mo, dapat kalkulado. Baka maging sobrang anghel na tayo nito. At bakit ka natawa, Sister Ella? May nakakatawa ba? Wala po, Mother Elizabeth. Ayoko sa inaasal ninyong dalawa. Ganyan ba kayo kumilos sa mga dating kumbentong pinanggalingan ninyo? Mga bastos gumalaw, walang galang. Dito sa kumbentong tinatapakan ninyo ngayon, hindi uubra sa akin ang mga ganyan ninyong pag-uugali. Kaya kung ako sa inyo, alisin na ninyo yan hanggat maaga pa. Opo, Mother Elizabeth. Sister Amanda, tara na. Sabi ko nga tatahimik na ako eh. Baka maparusahan pa tayo ng dahil sa akin.
Siguro, sa tingin ko, tama ka nga. Grabe, hindi pa rin ako makaget over talaga. Yung tingin ni Mother Elizabeth kanina, para siyang nakakabasa ng kaluluwa. Tagos talaga. Masanay ka na. Hindi lang siya basta tumitingin mo. Sinusukat niya tayo. Kaya kailangan natin mag-ingat sa mga kilos natin. Parang mainit tayo sa mata niya eh. Ay, grabe, nakakatakot siya. Tama bang lumipat ako dito? Balik na lang kaya ako sa kumbentong pinanggalingan ko. Saan ka bang kumbento galing? Yung sa Santa Clara. Doon, masayahin ng mga madre doon. Kahit sa prayer namin, mahilig magkwento. Pero dito, parang hindi tinatablan ng saya ang mga madre dito eh. Akala mo, laging may lamay. Hoy, baka may makarinig sa'yo. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Tara na nga, baka ano pa masabi mo? Napailing na lang ako sa pagiging makulit ni Sister Ella. Alam kong mas lalo kaming mapapansin kapag lagi ko siyang kasama. Kaya kailangan ko muna siyang iwasan para hindi pumalpak ang plano. Kinagabihan, pagkatapos magdasal, nagpunta na kami sa kanya-kanya naming kwarto. Pati ang mga bata ay nag-uwian na rin. Hinintay ko munang mag-alas 12 bago ako nagpasyang lumabas para puntahan ang tagpuan namin ni Ramil. Maingat ang bawat galaw ko paglabas ng kumbento. Kabisado ko na ang dadaanan dahil pinag-aralan namin ang buong paligid gamit ang drone. Hindi ganun kahirap lumabas dahil wala namang security. Nang makarating ako sa may ilog, sakto namang nandun na si Ramil. Dala ang lahat ng kailangan ko. Agnes, nandito ako. Mabuti saktong punta ko. Kumusta ka? May napansin ka namang kakaiba sa kumbento? Sa ngayon, wala pa. Dahil hindi pa naman ako nag-uumpisang maghanap ng ebidensya eh. Sobrang higpit lang talaga ng patakaran sa loob. Kaya nahihirapan akong gumalaw. Mahigpit? Oo, ang daming bawal. May isang gusali rin dun na bawal puntahan. Yung lumang gusali, lalo na kapag gabi raw. Kailangan kong alamin kung anong meron dun. Mag-iingat ka ha. Baka mamaya mapano ka dyan sa gagawin mo. Huwag ka mag-alala, kaya kong sarili ko, Ramil. Kailangan ko na mauna ha. Baka kasi makalata nilang wala ako sa kwarto. Nandiyan na lahat ng kailangan mo, lalo na kapag kakikilos ka na. Mag-ingat ka. May 2 spy camera dyan na nilalagay sa mata tapos yung isa sa kwintas. Pwede mo magamit yun para mamatyagan mo yung bawat kilos ng mga tao dyan sa loob at mararecord mo na rin. Tapos nandiyan na rin yung earpiece. Lahat ng kailangan mo nandiyan na. At kung kikilos ka, kailangan mo ako tawagan para alerto ako ha. Lagi lang ako nasa labas nagbabantay. Maraming salamat sa tulong, Ramil. Babawi talaga ako kapag matapos ko itong mission na to. Isa lang naman ang gusto ko eh. Bumalik ka ng ligtas. Hintayin kita, Agnes ha. Huwag kang mag-alala. Babalik ako ng ligtas kasama ang paglutas sa kaso na to. Pagkatapos naming mag-usap ni Ramil, agad akong bumalik sa kumbento. Buti na lang at walang nakakita sa akin. Naghahanap ako ng matataguan para sa mga binigay niya. Nilagay ko yun sa lugar na hindi mapapansin ng iba at ako lang ang makakakita. Kinabukasan, agad akong tumayo na marinig ang tunog ng kampana. Isa yun sa hudyat ng oras ng pagbangon namin. Pumunta ako sa CR para maglinis ng katawan at makapag-ayos. Paglabas ko, sakto namang bumukas ang pinto ni Sister Ella. Good morning! Kumusta ang tulog? Ayos lang. Tara, sabay na tayong pumunta sa prayer room. Sige. Nga pala, may narinig ka bang parang kaliskos kagabi, Agnes? Kaluskos? Oo, may narinig ako eh. Pero hindi ko na lang pinansin. Ikaw may narinig ka ba?
Maaga ako natulog kagabi kaya wala akong narinig. Ay, baka guni-guni ko lang din yun. Ay, tara na nga. Baka kapag nahuli pa tayo sa pagpasok sa prayer room, mapagalitan pa tayo ni Mother Elizabeth eh. Sige. Sister Ella at Sister Agnes, siguro naman alam ninyo ang patakaran dito sa loob ng prayer room. Huwag po kayong mag-alala. Alam po namin yan ni Sister Agnes. Mabuti kung ganon. Ayokong makakarinig ng ingay mula sa inyong dalawa, ha? Dahil tsaka kung pare-parehas tayong malalagot kay Mother Elizabeth. Naiintindihan po namin, Sister Amanda. Sige na, pumunta na kayo sa mga upuan ninyo at mamaya ng kaunti parating na si Mother Elizabeth. Opo. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating na si Mother Elizabeth. Kanya-kanyang pagluhod ang ginawa ng mga madre, kaya ginaya ko rin sila. Ramdam ko ang paglibot ni Mother Elizabeth, na parang isa-isa niya kaming tinitingnan. Isang oras lang ang ginugol namin sa prayer room, at pagkatapos ay pumunta na kami sa dining hall para pakainin ang mga bata. Tahimik ang lahat, pero hindi ko maiwasang mapansin na mas maraming madre ang nakatingin kay Sister Ella at sa akin. Parang pinag-uusapan kami ng buong kumbento gamit lang ang mga tingin nila. Pagkatapos kumain, isa-isang naghiwa-hiwalay ang mga madre sa kani-kanilang gawain. Si Sister Ella ay inassign para tumulong kay Sister Amanda sa pag-aasikaso ng mga bata. Samantalang ako, iba ang ipinagawa sa akin. Sister Agnes, halika. May ipakikita ako sa'yo. Sumunod ka sa akin. Opo, Sister Amanda. Good luck. Sana hindi ka pagalitan, Agnes. Kaya ko to. Mamaya na lang ulit ha, Sister Ella. Mauna na ako. Sister Amanda, saan po ba tayo pupunta? Sa isang silid kung saan nakalagay ang mga lumang tala at dokumento dito sa kumbento. Simula ngayon, ikaw ang naka-assign na mag-aayos doon araw-araw. Linisin mo at dapat laging malinis ang lugar na yon. Siguraduhin mong walang ibang makakapasok doon. Kung hindi, ikaw lamang. Naiintindihan mo ba? Opo, Sister Amanda. At isa pa, wala kang ibang pakikialaman sa lugar na yon. Tanging paglilinis lang ang gagawin mo doon. Dahil kapag may nawala sa silid na yon, isa ka sa masisisi. Opo, Sister Amanda. Mabuti, dahil maraming madre ang bumagsak sa tungkuling yan. At ayokong ikaw ang sumunod. Gawin mo kung anong dapat mong gagawin. Naiintindihan mo ba ako? Opo, naiintindihan ko po lahat. May isa pa pala akong sasabihin. Tanging ang silid na lilinisin mo, ang lugar na pupuntahan mo sa basement at pagkatapos mo maglinis, bumalik ka na ulit sa itaas. Wala kang ibang pupuntahan dito. Bakit po ba ang daming bawal dito? Sabihin na lang natin na para na rin yun sa kapakanan mo. Walang masamang sumunod, iha. At sana naiintindihan mo ang sinasabi ko. Tara na, malapit na tayo. Sumunod ako kay Sister Amanda. Hindi na siya nagsalita at hindi rin ako nagtanong. Ilang minuto kaming naglakad hanggang marating namin ang mas madilim na hallway na hindi ko pa nalilibot. Papunta yun sa basement kung saan naroon ang silid na tinutukoy niya. Mapapansin agad na mas luma ang kulay ng dingding at mas makitid ang daan. At tanging malalaking kandila lang ang nagbibigay ng liwanag. Binuksan ni Sister Amanda ang isang lumang pinto at pagpasok namin, maraming istanting nakahilera na puno ng mga dokumento.
Palihim akong napangiti dahil mas madali akong makakahanap ng ebidensya kapag dito ako maglilinis. Ilang araw na rin itong hindi nalilinisan. Kaya medyo maalikabok na rin. Kailangan sobrang linis ang gagawin mo dito, ha? Madalas ay napunta rito si Mother Elizabeth. Para, alam mo na, tingnan ng mga dokumento at ayaw na ayaw niyang maalikabok kaya linisin mo itong mabuti. Huwag po kayo mag-alala. Ako po ang bahala dito. Oh, sige, may iwan na kita dito, ha? Marami pa akong gagawin sa itaas. Ayoko ng sakit sa ulo, ha? Ang lahat ng bilin ko, gagawin mo. Tsaka, bawal kayo magtagal dito. Marami pa tayong aasikasuhin. Opo, Sister Amanda. Wala na siya. Kailangan kong makausap si Ramil. Ramil, hello? Naririnig mo ba ako? Oh, naririnig kita. Nasaan ka? Suot ko ang contact lens. Pwede mong buksan yung monitor. Nandito ako sa may silid, kung saan nakalagay ang mga dokumento dito sa kumbento. Paano ko napunta dyan? Dito ako pinapaglinis. Tingin ko, magandang pagkakataon ito. Mas marami akong malilikom na impormasyon tungkol sa kumbento na ito. Mag-iingat ka, ha? Huwag ka mag-alala, hindi ako magpapahuli. Kailangan ko ng kumilos habang wala pa si Sister Amanda. Sige, binuksan ko na yung monitor at nakikita ko yung mga nakikita mo. Salamat, Ramil. Nirecord mo na ba? Oo, ayos na. Okay, kikilos na ako. Agad akong kumilos at isa-isang binuklat ang bawat papel sa estante. Sinuri ko ng mabuti ang mga nakatala roon. Karamihan ng pumapasok buwan-buwan sa kumbento ay puro bata at madalang silang tumanggap ng madre. Tiningnan ko rin ng mabuti ang bawat litrato na may kasamang impormasyon ng mga bata. Hanggang sa mapahinto ako sa isang lumang litrato ng batang pumasok din sa kumbentong ito. Parang pamilyar sa akin ang mukha, pero hindi ko maalala kung saan ko nakita. May suot pa siyang kwintas, kaya tinitigan ko yon ng mas mabuti. Uy, kilala mo ba yan? Bakit ka napahinto dyan? Hindi, pero parang nakita ko na siya. Parang may kahawi siya. Kaso hindi ko maalala. Titingin pa ako ng iba. Wala akong nakitang kakaiba sa mga papeles, kaya mas pinagbuti ko pa ang paghahanap. Hanggang sa napunta ako sa mga class picture ng mga bata kasama ang mga madre. Lahat yun ay nakatambak sa isang kahon. At isa sa ipinagtataka ko, may mga ekis ang mukha ng mga bata, maliban sa mga madre. Hanggang sa bigla kong makita ang isa pang class picture. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakatingin doon. Dahil kahit may ekis ang mukha niya, kilalang kilala ko ang tayo at ayos niya. Ang ate ko. At sa lahat ng madre, siya lang ang may ekis sa mukha. Anong ibig sabihin ng mga yan? Lahat ng bata may ekis sa mukha, pati na rin yung ate mo. Ewan ko, hindi ko rin alam, Ramil. Pati ako naguguluhan eh. Hindi ko alam kung para saan ito. Alam mo, iba ng kutob ko sa lugar na yan. Paano kaya kung may mga pinatay dyan sa kumbento? Matagal na tayong pulis, Agnes. Yan yung mga ganyang ekis sa mukha. Alam mo na yung ibig sabihin niyan, dalawa lang yan. Pwedeng patay na o umalis sa kumbento. Kung patay na sila, bakit ang daming batang namamatay? Pumapatay ba sila ng mga bata? Pero, para saan? Wala pa tayong matibay na ebidensya kaya hindi tayo pwedeng magbigay ng konklusyon kagad. Isa lang naman ang pwedeng dahilan eh. Pero kung pumapatay nga sila ng bata, ibig sabihin hindi ligtas ang lugar na yan. Hindi rin ligtas sa mga batang nandito ngayon. Kailangan ko silang maalis dito. Ano naman nagagawin mo? Ramil, kailangan kong tulong mo. Kailangan kong alamin kung anong meron sa lugar nito. Pupuntahan ko yung lumang gusali mamayang gabi. Aalamin ko kung anong meron doon.
Sige, tutulungan kita. Ramil, kailangan ko na maglinis. Baka dumating si Sister Amanda at maghinala pa siya. O sige, gawin mo ang dapat mong gawin. Basta mag-iingat ka dyan, ha? Oo, E-text mo lang ako kapag may kailangan ka. Ramil, salamat ulit ha. Wala yun. Sige na. May gagawin rin ako eh. Kailangan kong alamin ang baho ng kumbentong ito at kung anong ginagawa nila sa mga bata. Ibubulgar ko ang mali dito at kailangan ko rin iligtas sa mga bata. May palagay ako na nasa kapahamakan sila. Isang oras din bago ako natapos maglinis. Ramdam ko ang sakit ng katawan ko habang umaakyat ako sa hagdan. Papunta na sana ako sa kwarto ko nang makita ko ang isang bata sa dulo ng pasilyo. Nakasiksik siya sa gilid ng pader at napakunot ang noo ko dahil parang umiiyak siya. Agad akong naglakad palapit at kita ko ang takot niya nang tumingin siya sa akin. Hinawakan ko ang mga braso niya pero agad niyang hinawi ang mga kamay ko. Huwag mo akong hahawakan! Bata, ano pangalan mo? Ako si Sister Agnes. Bago lang ako dito. Oh, bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Wala akong tiwala sa inyo. Lahat kayong mga madre, mga sinungaling at masama. Ginagawa ninyo ang gusto nyo, kaya lumayo ka na sa akin. Bata, hindi kita maintindihan eh. Ano ba ang ibig mong sabihin? Huwag niyo pong sabihin na hindi niyo rin alam. Dahil alam ko na alam ninyo ang ginagawa nila Mother Elizabeth sa mga batang nandito sa kumbento. Nakita ko yun sa may lumang gusali. Nakita ko ang mga ginagawa ninyo. Masama kayo! Ha! Bata! Nasaan na yun? Ano yung tinutukoy niya? Ano ba ang itinatago ninyong sikreto, Mother Elizabeth? Kailangan ko yung alamin. Oh, Agnes, natapos mo na ba yung mga pinagagawa ko sa basement? Opo, Sister Amanda. Sige, pumunta ka na doon sa kusina at tumulong ka sa gawain doon. Ay! Aray! Ayos lang po ba kayo? Oo, salamat. Agnes, pwedeng paabot ng kwintas. Nariyan sa likuran mo, nahulog lang. Teka lang po. Sa inyo po ito. Simula bata pa lang ay nasa akin na ito. Matagal ko na itong iniingatan. Salamat ulit sa tulong mo. Sige na, pumunta ka na sa kusina. Sige po. Habang naglalakad ako palayo, ilang beses akong napatingin kay Sister Amanda. Hindi ko mapigilang magtaka habang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang kwintas na nakita ko sa kanya. Pati na rin sa batang nasa litrato. Malakas ang pakiramdam kong siya ang batang yon. Sumapit ang gabi at tapos na kaming lahat magdasal. Ilang beses ko pang nakita ang bata. Pero panay ang iwas niya sa akin. Alam kong may alam siya at makakatulong siya sa pag-iimbestiga ko. Sa tingin mo, anong koneksyon ng Sister Amanda na yun? Dun sa batang nakita mo sa litrato? Iisa lang sila, Ramil. At parang tama ang hinala natin dahil pinapatay ang mga bata dito. Ano naman ang ginagawa nila sa mga bata na nandyan? Ang sabi ng batang kausap ko kanina, pinapakain sila sa mga halimaw. Halimaw? Anong klaseng halimaw? Hindi ko alam, Ramil. Natandaan mo ba yung kwento ni Lolo Lando? Yung tungkol sa pinatay na angkan nyo? Paano kung
Iisa lang yun dito sa kumbento. Nagpapaniwala ka kay Lolo. Anak ko, ako na magsasabi sa'yo, hindi yun totoo. Paano ka naman nakakasigurado dyan sa kutob mo? Ramil, mas maganda nang maghanda tayo. Kaya kailangan kong makausap si Lolo Lando. Nako, sige na. At mabuti nandito ako sa bahay. Teka, tatawagin ko na muna si Lolo. Lo! Ramil, bakit? May kailangan ka ba? Gusto raw po kayo makausap ni Agnes. Paano ako makakausap ni Agnes? Hindi ba't pumasok siya sa kumbento? Nakagawa po ako ng paraan paano siya makontak. Kausap ko po siya ngayon. May gusto siyang malaman tungkol sa inyo. Ano naman ang gusto niyang malaman? Tungkol po dun sa kinuwento ninyo. May gusto lang po siyang kumpirmahin. Ito yung cellphone. Kausapin niyo muna siya. Agnes, hello? Ano kailangan mo? Lolo Lando, natatandaan niyo po ba yung ikinuwento niyo sa akin tungkol sa simbahan? Mga bata nga po na pinapatay doon? Tama? Pinapakain nila yun sa suwi na aswang. Sabi ng lolo ko ay ginagawa nilang alay yung mga bata. Alay? Oo. Nang makalaban nila yung simbahan, may mga batang nakaligtas. Sa tingin ko, mga kaedad ko na sila ngayon. Pero may mga bata din na namatay. Anong lugar po ba ng kumbento yung tinutukoy ninyo at anong taon po? Florencia at yung taon parang 1965 pa Florencia. Iyon din pong nakita ko sa dating tawag sa kumbentong ito Florencia. Anong ibig mo sabihin, Agnes? Ibig sabihin nun, iisa lang si Sister Amanda na nakaligtas. Tama rin yung taon na sinabi ni Lolo Lando. Huwag mong sabihin sa akin, binalit nila yung organisasyon na yun. Tama po kayo, Lolo Lando. At maraming batang nanganganib dito. Kailangan po natin silang tulungan. Baka mahuli tayo at mapakain sila sa aswang na sinasabi ninyo. Huwag ka mag-alala, tutulong ako sa misyon ninyo. Kailangan natin ng maghahanda para matigil na ang kalapastangan na ginagawa nila. Sa gayon, magpasit ka na muna dyan. At huwag kang gagawa ng hakbang hanggat wala pa kami. Tatandaan ko po yan, Lolo Lando. Kailangan ko lang pong alamin ang galaw nila. At baka mamaya, may mga bata na naman silang papatayin. Kailangan ko pong pigilan yun. Agnes, mag-iingat ka. Darating kami kagad. Tatawag din ako ng pulis para matulungan tayo. Bahala nang mawalan tayo ng trabaho. Ang importante, makaligtas tayo at yung mga bata. Ako rin, handa akong isakripisyo ang lahat para sa mga batang nandito. Agad akong kumilos upang pumunta sa lumang gusali na sinasabi ni Sister Amanda. Alam kong may dahilan kung bakit bawal pumunta doon. Mabilis akong kumilos noon. At nang makapunta ako sa lumang gusali, tiniyak kong walang makakakita sa akin. Maglalakad na sana ako paakyat nang bigla ako nakakita ng isang bata. Sinundan ko siya at laking gulat ko na yun ang batang nakita ko sa pasilyo. Sisigaw pa sana ito, pero agad kong tinakpan ang bibig niya at mabilis kaming nagtago. Nakaramdam din ako na parang may naglalakad papunta sa pinagtataguan namin. Kaya sinenyasan ko ang bata na huwag maingay. Anong ginagawa mo dito? Nandito po yung kaibigan ko. Kailangan ko po siyang tulungan. Dahil sigurado po ako, ipapakain rin po nila yung sa halimaw. Sister Agnes, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo kami. Ialis niyo po kami dito. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ko kayo. Pero kailangan mo nang bumalik sa tinutulugan mo at baka matunugan nilang nandito ka. Tutulungan niyo po kami? Oo, tutulong ako. Ano ba ang pangalan mo? Cheska po. Okay, sige, ganito na lang ha, Cheska. Ibabalik kita doon sa tinutulugan mo at huwag ka nang lalabas. Maliwanag?
Opo, Sister Agnes. Tara na. Nandito lang pala kayo. Sister Ella, Nagulat ka ba, Sister Agnes? Bakit kayo nandito? Sister Ella, kailangan mo akong tulungan. Delikado ang mga buhay ng mga bata dito. Kailangan natin silang itakas sa lugar na to. Sige, tutulong ako. Sinamahan namin ni Sister Ella na ibalik si Cheska sa tinutulugan niya. Pero hindi pa ako nakakalabas ng lumang gusali nang makaramdam ako ng isang matigas na bagay na humampas sa ulo ko. Dahan-dahan akong natumba habang nanlalaki ang mga mata ko. Nakatingin lang ako kay Sister Ella. Naabot tenga ang ngiti sa akin. May hawak siyang matigas na kahoy. Yun ang hinampas niya sa akin. Akala mo ba kakampi mo ako? Hindi ka nag-iisip. Anong ibig sabihin nito? Heto na ang katapusan mo. Ayaw pa naman ipinuno ng mga taong katulad mo. Mga pakilamera. Sister Agnes! Sister Agnes! Nagising ako dahil sa pag-iyak na narinig ko. Ramdam ko rin ang tali sa mga kamay at paa ko. Pati ang matinding kirot sa ulo ko. Pagmulat ko, nakita ko sina Sister Ella at Sister Amanda. Magkatabi sila at pareho silang nakangiti sa akin. Anong ibig sabihin nito? Akala mo ba, hindi ko malalaman ang kilos mo dito sa loob? Akala mo ba'y mauutakan mo ako ng ganun-ganun na lang? Nagkakamali ka, Agnes. Parehas na parehas kayo ng ate mo. Mga pakialamera. Ang ayoko sa lahat, ang mga katulad ninyong pakialamera. Dahil nangangati ang kamay kong patayin kayo. Walang hiya ka! Ibig sabihin ba nito? Hindi talaga namatay si ate nang dahil sa sakit? At pinatay niyo siya? Oo, dahil pakialamera ang ate mo. Kung nanahimik na lang sana siya, edi sana hindi siya mamamatay. Pero talagang sobrang napakakulit kasi ng ate mo. Kaya nararapat lang sa kanya yon. Ikaw, Sister Ella, anong ginagawa mo dito? Ano pa nga ba? Tinutulungan ko ang tiyahin ko. Galing naming magpanggap, no? Kapani-paniwala. Huwag ka mag-alala. Makikita mo na ang pinuno namin mamaya. Walang hiya kayo. Pakawalan niyo ako dito! Manahimik ka kung ayaw mo unahin kita. Ipasok na ninyo ang mga bata at dalhin niyo sila sa gitna. Sister Agnes, tulong po! Tulong, Sister Agnes! Cheska! Huwag niyong indamay ang bata dito. Bitiwan niyo siya! Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Nagdadasal kayo, pero puro kademonyohan ang ginagawa ninyo! Walang Diyos sa amin, Agnes. Dahil iba ang sinasamba namin, ang tunay naming Panginoon. Nandito ang mga batang yan para sa Kanya, para gawing alay. Kaya kung ako sa'yo, mananahimik muna ako riyan. Dahil susunod ka rin naman sa kanila. Mas lalo pang lumakas ang iyak ng mga bata nang may biglang pumasok na isang nilalang. Nanlaki ang mga mata ko habang tinititigan ko yun. At hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sila na ba mga kakainin ko? Opo, Panginoon. Nakahanda na po ang mga dugo ng bata para sa inyong hapunan. Magaling, Amanda. Ikaw talaga ay maaasahan. Hindi kagaya ni Elizabeth na gustong tumiwalag sa atin. Basta para po sa inyo, Panginoon. Gagawin ko po ang lahat. Buong puso ko po kayong pagsisilbihan. At sino naman ang isang to?
Tatalikod na rin ba siya sa ating samahan? Hindi po siya isang madre. Dahil isa siyang daga na gustong pestehin ang organisasyon na ito. Kapatid siya ni Corazon, ang dating madre na muntikang tumakas kasama ang mga bata. Mabuti na lamang at nahuli sila ng pamangkin ko na si Ella. Siya na mismo nagdala sa sarili niya sa hukay. Pareho lang pala kayo ng kapatid mo. Sobrang tapang. Nakakala kaya lahat. Pero sa uli, talunan din naman. Mga walang hiya kayo! Pinatay ninyo ang ate ko! Magbabayad kayo sa ginawa ninyo sa kanya! Hindi ko kayo mapapatawad! At anong magagawa mo? Wala. Mamamatay ka rin kagaya ng kapatid mo. Agnes! Agnes, naririnig mo ako! Nasa ka? Nandito na kami! Akala nyo lang, sa lumang building na to, hindi lang ako mamamatay. Kayo rin. Chip, nasa lumang building sila. Malamang nandun yung ibang mga bata. At ano naman ang gagawin mo? Masyado kang matapang. Hindi ako papasok dito ng walang bala. Hindi ako ganun lumaban. Bago ako mamatay, mauuna ka muna. Isa kang lapastayan! Bakit ganito? Hindi kita mahawakan! At ano yung nagliliwanag sa leg mo? Malas mo. Bago ako pumunta rito, binigyan ako ng proteksyon ni Lolo Lando. Kahit gusto mo kong saktan, hindi mo magagawa. Nangangamoy ko sa paligid. Ano nangyayari? Amanda! Hindi ko po alam, Panginoon. Tia Amanda, maraming pulis sa labas at papasok na sila dito. Hindi pwede to. Hindi tayo pwedeng mahuli. Hindi pwede to. Masisira ang pinaghirapan ko. Bago nila ako patayin, uunahin ko muna ang mga bata mo! Subukan mong saktan ang mga bata doon at pagsisisihan mo ang gagawin ko sa'yo. At sino ka naman? Anong ginagawa mo dito? Ako ang apo ni Mariipe, yung tumapos sa kasamahan niyo noon. Akala ko wala na kayong natitira. Ngayon, hindi ko na ito palalagpasin. Ako na mismo ang tatapos sa inyo. Nakakatawa kang tanda. Ang mapangahas na kagaya ninyo, hindi niyo ako matatalo, lalo na ng isang matanda kagaya mo. Makakatakas ako nito. Wala ka na takbuhan. Nasa kamay ko na ang buhay mo. Kailangan na natin umalis dito, Ella. Sa kayo pumunta, iiwan niyo ako! Pasensya na, Panginoon. Kaya niyo naman po ang sarili niyo. Ikaw, hindi ka makukulong. Pero kami may posibilidad na makulong. Tara na, Ella! Tatakas na sana si Sister Amanda. Pero biglang nanlaki ang mga mata namin nang mabilis na lumapit sa kanya ang aswang at dinukot ang puso niya. Kita ko ang takot at gulat sa mga mata ni Sister Ella. At maya-maya lang, dahan-dahan na siyang natumba. Napangisi naman ang aswang. Tumawa pa ito ng malakas habang hawak ang puso ni Sister Amanda. Tia Amanda! Tia! Hindi! Tia Amanda! Ang ayoko ay yung mga traidor at tumatalikod sa akin. Yan ang kapalaran ng mga nanloloko. Sa kanila pinaglilikuran. Hindi niyo ako pwede iwan. Hindi niyo ako pwede talikuran. Matagal ka na nilang pinaglilikuran. Tapos papatayin mo lang sila na ganon. Wala kang pakialam kung papatayin ko ang mga tatraidor sa akin. Agnes! Agnes! Ramil! Tabi! Ramil, tabi! Mabilis na nakailag si Ramila nang atakihin siya ng aswang. Mabuti na lang at maagap na gumalaw si Lolo Lando. Kaya napulupot niya ang buntot pagi sa leeg ng aswang. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Ramil na barilin ng aswang. Pero mabilis pa rin itong nakakailag. Tumalsik din si Lolo Lando nang bigla siyang ihagis ng aswang. Si Cheska naman ay agad na lumapit sa akin at tinulungan niya akong kalagan ng tali ko.
Nang makawala ako, lumapit ako sa mga batang umiiyak at inakay na sila palabas. Buti na lang din at dumating ang mga pulis, kaya nakuha agad nila ang mga bata. Muli akong bumalik sa loob at patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Ramil sa aswang. Hindi niyo ako talaga titigilan. Talagang desidido kayo patayin ako. Pwes, hindi kayo magtatagumpay. Wala ka na kakampi! Tanggapin mo na! Talo ka na! Hindi yan pangyayari. Hindi niyo ako matatalo. Papatayin ko kayong lahat bago niyo ako mapatumba. Muling sumugod ang aswang kay Lolo Lando. Nanlaki ang mga mata namin nang mapatumba ng aswang si Lolo Lando. Mabilis din akong kumilos noon. Kinuha ko ang buntot pagi, pati na rin ang kwintas sa leeg ko. Hindi ko alam kung tatalab ang gagawin ko, pero kailangan kong subukan. Tumakbo ako papunta kina Lolo Lando at hindi yun napansin ng aswang. Kaya nagawa kong isuot sa kanya ang kwintas. At maya-maya lang, bigla itong kuminang at nasilaw ang aswang. Parehas kaming nagkaroon ng pagkakataon ni Ramil na puruhan ng aswang. Binaril niya ito ng 3 beses. At ako naman, hinampas ko siya ng paulit-ulit sa katawan na naging dahilan ng pagbagsak niya. Baka walang iya kayo. Hindi ko kayo mapapatawad. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin. Tapos na. Patay na siya. Ligtas na tayo. Naligtas tayo dahil sa'yo, Agnes. Tapos na ang lahat. Naipaghiganti mo na rin ang ate mo. Nakuha mo ng hustisya para sa nangyari sa kanya. Masaya ako. Nagtagumpay ako. Sobrang saya ko. Magaling kayong dalawa. Tama nga. Kayo ang bagay na magpartner. Hindi po namin ito kakayanin kung wala kayo. Sobrang laki po ng utang na loob ko sa inyo, Lolo Lando. Kung wala kayo, baka patay na ako rito. Sa wakas, tapos na ang pagpapahirap nila sa mga bata. Sana matahimik na mga kaluluwa ng mga tao kinuha nila. Sana nga po, Lolo Lando. Ayos yan. Makakatulog na ako ng matiwasay. Wala nang abala at hindi na ako mag-aalala sa'yo. Makakauwi na rin ako. Sana masaya na si ate, pati si nanay. Sige na, tara na. Sigurado akong yari ka kay Chip. Nandun pa naman siya. Tinatakot mo ba ako? Hindi, nagpapaalala lang. Parehas kaming nagtawanan ni Ramil dahil sa sinabi niya. Dumating na rin ang ibang mga pulis para halugugin ang lugar. Nahuli na rin ang ibang madre kasama na si Mother Elizabeth at pati si Sister Ella. Bago ako umalis sa kumbentong yon, mapait pa akong napangiti. Dahil sa wakas, nalutas ko na ang pagkamatay ni ate. Nasuspinde rin ako ng 1 linggo sa trabaho. Pero pinabalik rin naman ako ni Chief. Nalaman din namin na ang mga batang dinadala sa kumbento ay dinukot nila at ginagawang alay sa aswang. Naiuwi na rin ang ligtas sa mga bata sa mga pamilya nila, kaya sobrang gaan ang loob ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. At maraming salamat sa pakikinig.